Hi everyone, this is Bisdak Guro. At ngayong araw, samahan niyo ako sa aking programang Lakbay Tungo sa Kasaysayan. Ang aking advokasya ay mapanatili ang historical and cultural preservation. At ito ay sa pamamagitan ng pagbisita sa mga heritage na tinataglay ng ating bansa. So, ang napili ko ngayong araw ay ang museo ni Antonio at ni Juan Luna sa Badoc, Ilocos Norte. Etong lugar na to ay hindi lang simpleng museo. Dito ay pinanganak si Juan Luna. Si Juan Luna ang pintor sa kanilang dalawang magkapatid, habang ang sundalo sa kanilang dalawa ay si Antonio Luna. Si Juan Luna ang nagbinta ng isa sa pinakatanyag na obra na tinatawag na Espolarium, ay yung nasa dingding kanina. Ang isa sa pinakamalaki noon ay nandun sa National Museum dito sa May Manila. Itong nandito na uniform, ito ay uniform ng unang kawal Pilipino, unang Philippine Army. Ito ang tinatawag na Rayadillo. Ang uniform na to, ang nag-design ay si Juan Luna, according sa request ni Antonio Luna. Si Antonio Luna ay isang general sa hukbong sandata ng Pilipinas. So ang nandito sa museo na to ay kopya lang ng Espolarium. Ito po yung Espolarium. Si Juan Luna po ang gumawa nito. So madami pa po siyang obra, pero yun po yung pinakasikat sa mga obra niya. Itong lugar na to ang nagsilbi nilang tahanan. Pero mas dito talaga mas nagtagal si Juan Luna compared kay Antonio, kasi si Antonio doon siya sa kamay nilaan talaga mas nagtagal. Alam niyo ba yung kwartong yan, exclusive na exclusive lang yan. Diyan basta-basta pinapasukan, muntik pa kami hindi makapasok dyan, mamaya papasok tayo dyan. Sa ngayon akyat muna tayo sa may second floor. Si Antonio Luna, pinanganak siya sa Binondo, Manila. Si Antonio Luna ang isa sa pinakamagaling na general sa panahon ng pamumuno ni Emilio Aguinaldo. Si Luna ang isa sa pinakamatalino at may estratehiya na general sa kanyang mga kawal. So gaya din ang ginawa ni Emilio Aguinaldo kay Gat Andres Bonifacio, dahil threat din si Antonio Luna sa pamumuno niya sa panahon ng revolusyon, ay pinapas lang din ito ni Emilio Aguinaldo si Antonio Luna sa kabanatuan. Talagang ang tunay na Pilipino laban sa kapwa Pilipino. Napakagaling ni Antonio Luna, kaso may mga nakasulat din sa history na ayun nga, medyo si Antonio Luna, bagamat marami ang kanyang talento kagaya ng kanyang kapatid na si Juan, si Antonio ay medyo may ugaling hindi nagustuhan ng karamihan, kaya siya mismo ay talagang pinagkaisahan. At ang grupo nila Emilio Aguinaldo ay nagdesisyon na ipapas lang si Antonio Luna. Inutusan niya ang kanyang hukbo na pumunta sa kabanatuan at doon nga nila pinaslang si Antonio Luna. Ang magkapatid na Juan at Antonio Luna ay napagbintangan na kasapi doon sa katipunan na itinatag ni Andres Bonifacio. Bagamat sila ay inaya, pero hindi sila pumayag, hindi sila sumapi. Pero kahit hindi sila sumapi, pinahuli pa rin sila ng mga Espanyol. Tapos in-interrogate pa rin sila. Tapos in-exile sa Spain itong si Antonio Luna. Nakalaya si Juan Luna, pero hindi nakalaya si Antonio. Pero dahil sikat siya na pintor, ginamit ni Juan ang kanyang talento at impluensya para matulungang mapalaya ang kanyang kapatid na si Antonio Luna. Pagkalaya ni Antonio Luna, sinigurado niya na nagbago na yung kanyang treatment sa mga Espanyol. Handa na siyang mag-aklas laban sa mga Espanyol, kasi nung una na wala naman siyang ginagawang pagre-revolt, hinuli pa rin naman siya. So wala na, pumanig na siya sa mga Pilipino. Lalong-lalo na sa nakita niyang pagtrato sa kanya, sa kanyang kapatid at sa kaibigan niyang si Jose Rizal. Sa paslang nila kay Jose Rizal, mas lalong uminit yung kagustuhan ni Antonio Luna na pumanig sa mga Pilipino at mag-aklas laban sa mga Espanyol. Si Antonio Luna ang isa sa nakakuha ng idea na medyo mahina yung hukbo ng Pilipinas pagdating sa labanan. Nakaisip siya na mas kailangan ng mas mabigat at maayos na training para sa mga sundalo. Kaya si Antonio Luna ang nagtatag ng Akademya Militar sa Malolos na kilala ngayon bilang Philippine Military Academy, na isang prestihiyosong institusyon. Naitatag niya ito isang taon bago pa magkaroon ng Filipino-American War. Sa mga panahong yon, hindi masyadong magkasundo ang mga tropa kasi hindi sila boto kay General Luna. Kaso, nung nag-resign si General Luna, nag-submit siya ng resignation niya kay Emilio Aguinaldo. Hindi tinanggap ni Emilio Aguinaldo yun. Sa halip ay ginawa pa siyang commander-in-chief. Nakumbinsi siyang bumalik. Medyo ba ambisyon din kasi si Antonio Luna. Gusto niyang maging prime minister kaya sumusunod siya sa mga utos ni Emilio Aguinaldo. So baba na tayo sa kwarto kanina na sinasabi kong medyo exclusive. Sa totoo lang dapat hindi kami makakapasok dito. Kaso medyo special to mga bisitang nandito kasi isa sa mga to ay lahi ni Pasiano mismo.
Si Pasiano ang nakakatandang kapatid ni Dr. Jose Rizal. Etong pinakita sa kanila, itong mga nandito na koleksyon, lalo na yan, ay original na ginamit ni Jose Rizal, ng lolo nila. Naglalaro kasi sila ng fencing, itong si Antonio, si Juan at saka si Jose Rizal nung araw. Magkakaibigan ng mga to, naglalaro sila ng fencing. Si Juan Luna ang nagtatag ng isang society or organization ng fencing. Tinawag ni Juan Luna ang society ngayon na Sala de Armas. Kaya ito yung mga naging hobby nila. Ito ay mga original na mga gamit na ginamit pa ni Jose Rizal. Ayan po, original po yan na ginamit ni Jose Rizal. Ito ang usong kasuotan dati na pang-eskrima na gamit mismo ng ating pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal. Original mismo to. So far naman po walang entrance fee, pero hindi ko po sigurado kung pagpunta nyo ay ganito po kayo kaswerte na itong kwartong ito na pinaka-iniingatan nila ay makakapasok po ang lahat. Kasi preservation po ang ginagawa nila dito, hindi po basta-bastang pinapapasukan ito. Nagkataon lang na merong descendant si Pasiano Rizal, kaya binuksan ng mainam ang kwartong ito. Mas maganda siguro na isang grupo kayong pumunta para kahit papano po ay makumbinsi silang buksan at maipasilip ang silid na ito. Dahil ito po ay nagtataglay ng mga mahalagang impormasyon tungkol sa kasaysayan. May ibang mga kapatid pa si Antonio at si Juan Luna. Pero silang dalawa lang i-highlight muna natin sa usapang ito. Dahil sila ang dalawang nagtatak talaga ng mga mahalagang istorya sa ating kasaysayan bilang mga Pilipino. Yun lamang po at hanggang sa muling paglalakbay natin tungo sa kasaysayan, ako pa rin po ang inyong Bisdak Guro, naglilingkod.